Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ginabi. Ah, punta muna tayo dito kay kay Alice Goo, kay Go Wapping, mga pre, no? Court ruling voiding Alice Goo mayoral victory. A big win for Filipino, sabi. Si Si Idol Carmina Constantino. Is now a Manila court ruling that dismissed Bamban Mayor Alice Go is a Chinese national and has no business running in Philippine elections. Let's get the reaction of Senator Sherwin Gatchalian. He joins us now on the program. Senator, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Carmina. Good afternoon to our televiewers. All right, Senator, take us back to June 2024. That was when you raised the possibility. Remember that? That was when you raised the possibility that the mayor and a Chinese national named Go Huaping are one and the same person. Give us an inside story now. How sure were you then? I mean, of course, now we know the ruling, but how sure were you then? Well, first of all, Carmina, let me comment on the ruling of the court. This is a big... Ang tagal mga friend. Ngayon lang nag-ruling yung court na itong si Go Wapping Chinese national. Ilan dami ng ebidensya. Fingerprint pare. Talagang ambagal ng batas sa Pilipinas, no? For Filipino public servants. In our law and in our system, only Filipinos can serve as public servants, and that's very clear. And it's also very clear that there are loopholes and gaps in our system that allows foreigners, especially who have clandestine operations or clandestine motives, to serve as public servants. So this is a big win for Filipino public servants. Now, going back to your question, it was very difficult, to be honest, in the beginning, because we were holding a birth certificate that was presumably authentic, but there were a lot of red flags. For example, the late registration process. She registered her birth certificate when she was already 19 years old. And another red flag there was the name of her mother, Amelia. Tangin mo, nag-register ng birth certificate. 19 anyos na. Itong si Go Wapping. Tsaka mga boss, no? Nung nagparehistro as a voter doon sa Banban. That's the time na never pa siyang bumoto sa Banban. Yun ang unang boto niya. Sarili niya kanyang binoto bilang mayor. Hindi nga naging barangay captain to eh. Si Go Wapping na to eh. Mantakin mo yan. Panahon ho yan nung pinakamagaling na presidente. Si Duterte. Tuloy. Yeah, Lial. And when we were looking for her birth certificate, marriage certificate, we couldn't find it as well. So, but the most important thing here is the highlight during the hearings, and that enabled a lot of government agencies to share information with the committee. In fact, the most compelling evidence that we got was an evidence from the DTI, which proved that Go Huaping was one of those who applied for an investor's visa, and her thumb mark was there, and that enabled us to cross match with the thumb mark of Alice Go, the mayor, because it proved to be one and the same. You call this a big win for public servants. Now that you have this ruling, tell us what you're thinking. Do you feel some sort of relief here? Or does it concern you even more that this actually happened? You talked about the loopholes a while ago. Go ahead, Senator. Katrina, no, I don't feel confident yet. Because just to backtrack a little bit, Go Huaping managed to file her certificate of candidacy as mayor. And the proof that she gave was her birth certificate. But if you look at her birth certificate, it was spurious and anomalous. And this is because there's a gap in our birth certificate system here in our country, and that gap has not been plugged
plugged yet. There are a lot of new reforms that the Philippine Statistical Authority implemented to make it more difficult and to come up with cross checks on the applicants. But the law that will strengthen the PSA and also plug in the loopholes finally has not been approved yet. So this is one of the laws that I will file this 20th Congress, and we pray to our colleagues that this will be given priority so we can finally plug the gaps and the loopholes in our birth certificate system. Because unless and until that loophole is plugged, I mean, we just had an election, Senator. Who's to say that, this didn't happen yet again? You're absolutely correct, Carmina, because in our certificate of candidacy, you will be asked there if you're a Filipino or not, and you will just simply check yes. And then if no one will challenge you, no one will know if you are really a Filipino or not. It's really based on your honesty and good faith. But in this particular case, she managed to win an election. She actually assumed as mayor for almost 2 years. Hadn't been the Bamban Pogo issues that came up, we wouldn't have discovered Alice Go as as a non-Filipino candidate. And because of that Pogo, actually the Pogo was really the main topic Si Bongo kaya? Hindi kaya dapat imbestigahan yan? Baka hindi nga Filipino citizen din yan eh. Ha? No, mga pre. Talagang inchik na inchik yung itsura eh. O, di ba? May hawig pa nga kay Go Waping eh. Topic of our investigation. The citizenship of Go Waping was incidental. And if we didn't investigate that Pogo hub in Bamban, this citizenship case of Go Waping wouldn't be revealed through the hearing. I mean, you mentioned a while ago the PSA law that needs to be passed, but you also said that, when you file your COC, you just check there if you're a Filipino. What about that? What about the Omnibus Election Code? Because that seemed to be, obviously, that was manipulated as well and was taken advantage of. Si Erwin Tulfo may question din sa citizenship niya, di ba? Ano nangyari doon? Senador na. Ha? Komoloy. Are you looking into that as well as we enter the 20th Congress, Senator? That's a possibility as well. I think we have to have an abundance of caution with candidates right now. I'm sure COMELEC has taken notice of this gap in the certificate of candidacy. So all of these government agencies should work hand in hand. For example, COMELEC should also do some cross-referencing and cross-checking of the birth certificates with PSA. PSA in turn should tighten the rules in terms of late registration, because Go Waping managed to get her birth certificate through the late registration process. So all of these agencies should work hand in hand to make sure that unscrupulous individuals will not use the late registration process to get their birth certificates. I remember when this whole thing just started, I think it was almost every week that we were talking, Senator, and it was almost every week that a layer is peeled off. Like there's another problem, Nagsanga-sanga na nga. Pogo lang nung una. Yes. But let me ask you now, Senator, what are your sources telling you? Have we seen the end of the illegal activities linked to Pogos? Or are you seeing just a temporary halt? Well, based on my information with enforcers, a lot of this Pogo, the remnants, a lot of these Pogos who were apprehended and also deported are already in the process. Yung mga legacy ni Digong, no? Pero mga friend, ito nakakulong pa to sa Pasig yata nakakulong tong si Go Waping na to eh. Oo. No? At marami pa siyang kaso na haharapin, no? Mukhang mabubulok na sa kulungan, no? Sa bagay, magaling naman yung abogado niya, si Stephen. Kasama niya rin kanina sa yan eh. Si Stephen, hindi siya binibitawan ni Stephen. Si Stephen, at saka ito mga preno, iano mo na lang, hindi ganun kalakas ang loob na itong si Go Waping na to
para gumawa ng ganyang klaseng anomalya. Kumbaga sa chess, ito si Go Wapping na to. Pawn lang, pawn. May nagtutulak dyan kung anong gagawin niya. Oh. Hindi nga, wala kang halos ano-ano sa politik eh. Hindi nga lang, naging barangay ko, barangay tanod o barangay kapitan, wala o barangay konsyal, wala eh. At saka hindi siya registered voter ng Banban. Nung nagparehistro siya bilang botante ng Banban, that's the time na tumakbo nga to, mayor. Unang boto niya, yung sarili niya, binoto niya. Ganun o kalupit, no? Ganun ba kalakas sa itsura nung... Pero kung titignan mo yung mukha ng Go Wapping, at ikaw ay ordinaryong taga-probinsya ng Banban, aba, yung boses pa lang ni Go Wapping at yung mga kabutihang ipinakikita niya doon sa mga taga-Banban, talagang pinuri siya ng katakot-takot, di ba? Kaya nga nanalong mayor. Tsaka talaga, magaling. Andiyan, maraming spy, tsaka yun nga, nakatakas pa, di ba? Nahuli lang nila Abalos, sinundo ng aplano, di ba? Ako sa lugar na huli yung Go Wapping na yun. May picture pa, may kasama yung mga NBI, akang puti. Ha? Asa yung ari-arian yan? Lumaki po ako sa PAN, pinanganak po ako sa PAN, mga ganun eh. Ha? Yan no eh. Problema talaga, no mga friend. Sa mga butante na sa probinsya na pakitaan mo na maganda yung mga probinsyano. Marami kang pera eh. Maraming pera si Go Wapping eh. Antakin mo, McLaren yata yung mga service na gamit. May helicopter pa, kung ano-anong sa daming pera eh. Diba? Yun pala eh. Yun nga. Nakaset up na pala. Nakaset up na pala yung Banban. Mantakin mo yung Pogo, nakatayo sa likod ng munisipyo ng Banban. Maraming nabili ng mga property sa Banban. Oh. Wala. Hanggang yung Duterte, hindi nalilimas ang galamay. Yan o yan, mga pre. Anong tatawag mo dyan? Sinong lukulukong, anong alam niya sa politika? Oh. Never pa naging politiko eh. Nung nag-file siya ng nagrehistro bilang voter eh. That's the time na tatakbo na siyang mayor. Never pa siyang bumoto sa Banban. Humula ako mga friend. High blood siguro ko. Anyway, may tingin ako blood pressure. No? Meron naman ako. Oo. Yun. Kagaya din itong mga yung dinakip si Go Wapping eh. Ang daming nagpoprotesta sa Banban na we love you, Mayor. Yung mga natutulungan niya pagdating ng pasukan, malapit yung mahihirap, tulong, puro tulong. Kaya halos ang natingin na sa kanya sa Banban, hulog ng langit. Yung pala, putik yan. Kampon din pala ni Duterte. Ha? May retrato si Go Wapping doon sa bahay ni Digong. Nagpicture pa sila doon, tapos yun nga. Nung andyan yung mga abogado na pinadala ni Digong. Sila step out si Stephen. Hanggang ngayon nakadikit pa. At walang sinasabi si Go Wapping, I am a Filipino, hindi ako Chinese. Yun. Parehas na yung fingerprint ni Go Wapping saka ni Addis Go eh. Tinatanggi pa rin. Matibay. No? Pero matagal na siya doon sa kulungan. Matatag. Mantakin mo, halos reyna rin sa Banban yan. Ang ganda ng pinakikita yung mga buhay niya, yung mga pigiri raw niya, mga manukan niya, mga ganun ganito. Nabuhay ng doon, nabuhay talaga ng hari sa Banban, yung babae.
Asa na pa yung mga ibang kasabwat niyan. Kasama yan, sila Harry Roque din eh. So si isa, yung mga tumakas din na mga babae din, na kapatid yata ni Go Waping yung isa, pamangkin yan o whatsoever, Talagang yan ang mangyayari. Sa dami ng, ba't hindi dadami pera ni Go Waping, kanya ba yan? Di ba? Marami pa akong investigasyon dyan. Oo. Dapat ang imbestigahan niya dyan, kay Go Waping, kung sino yung nag-handler niyan. Oo. Parang ano rin din yan eh. Parang Kibuloy din. Kaya si Kibuloy, hindi siya pawn. Kumbaga sa chess. Siya naman bishop. Oo. Medyo official siya. Official. Pero huli rin. Ang ano pa rin, yung hari, si Digong, nagkabukuhan dahil nung nahuli yung bishop, lahat ng ari-arian ni bishop, nung ari-arian nitong si Kibulog, binigay na lahat doon sa hari, di ba? Surrender na lahat. Ganun lang eh. Talagang matindi itong sindikato nitong si Digong, no? Ay nako. Ewan kung hanggang saan. Pero, napakadali kasi mga friend eh. Nasa mababang laylayan. Napakadali pong makuha talaga eh ng kanilang damdamin. Kunyari, marami kang kwarta. Aakbayan mo lang isang mahirap eh. Pipicture. Ako, hindi ka na makakalimutan ng mahirap. Tapos bibigyan mo ng pambiling gamot, mga ganon. Kumbaga sa latak lang yung balato lang. Yan ang hirap. No? Nakakasawa na yung impeachment ito si Sara Duterte. No? Wala akong mangyayari. Tansya ko lang Oo. Malabo. Kasi wala raw pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan, Duterte's trial, we have on the show this morning veteran lawyer Lorna Kapunan. Welcome to Morning Matters. Good morning to you and to all our viewers and listeners in Morning Matters. Okay, attorney, in one of our sister programs, sa totoo lang, you clarified that you are not an official private prosecutor yet. So what is your role right now? Well, there are many of us legal experts who have assisted. We have been consulted by lawyers of the House, and we have given freely and voluntarily our legal advice. So there is no official pronouncement as to... Pro bono po dahil sa pagmamalasakit itong mga abogado na to sa bansang Pilipinas, no? Talagang binibigay nila yung serbisyo na sana ganyan lahat itong mga abogado naman, no? May pagmamalasakit sa Pilipinas, no? Who will be the private prosecutors assisting the public prosecutors. But that will come in due time. There is a wealth of volunteers who are willing to assist, because this should be the trial of the... Marami talagang sabi ni Atty. Kapunan na marami talagang nagbibigay ng libreng serbisyo nila sa bansang Pilipinas. Para sa kanila, ito raw ay trial of the century. Where there is so much gross injustice being done to the people. Lawyers like me should stand up for justice. And as I have said before, we should be on the right side of history. Provided a trial does happen. So nasa right side of history sila. Bakit si Escudero? Kaliwete yata si Chis, kaya gusto niya sa left side. A motion to dismiss was submitted by the Vice President's defense panel under an ad cautelam or a conditional or cautious reply. What does it mean exactly when these two are bundled together? Yung ad cautelam and yung motion to dismiss. The motion ad cautelam, answer ad cautelam, what it means is it is with caution. What is happening here is that VP Sara does not want to submit to the jurisdiction of the impeachment court. And that's why
although she has been required to file an answer. She did file an answer ad cautelam, but ang laman ng answer ay puro grounds for dismissal of impeachment case. No? So parang it is a motion to disguise, a motion to dismiss in disguise as an answer. And she is asking for hearing on the affirmative defenses. Sa affirmative defenses niya, there are no new arguments, they're rehashed arguments. Yung issue ng one-year ban, yung issue ng crossover, yung issue ng hindi namang continuing body and Senate, and many other legal issues. And that's why we lawyers have stepped in to give a legal upon consultation by the House lawyers. How do you expect the Senate impeachment court to tackle this ad cautelam, because the spokesperson has said that this will be the first on the agenda, when the points raised by the Vice President are actually already before the Supreme Court? So paano kaya yung usapin na yun? Magtatagal po ba yun, or could it be resolved in one sitting? No, we precisely, we do not see where the Senate impeachment court, the Senate President is coming from, because a hearing on a motion to dismiss is not a trial. Ang operative word sa rules of the Senate impeachment court and in the Constitution is to try and decide. And decide would mean a full-blown hearing on the evidence. In the order of trial, unang-unang magpipresent ang prosecution to present its evidence. After that, then it will be the defense. Now, there's due process there because the prosecution's witnesses and the documentary evidence can be subject of cross-examination questions and clarificatory questions by the defense of VP Sara and her team. So, when it comes to how should the motion to dismiss be treated, then VP Sara should present it when it is her time to present evidence. Because sa pagbasa natin ng kanyang answer ad cautelam, walang evidence doon. Despite the Vice President's public announcement that she is willing to go to trial and to present a bloodbath of evidence. But the answer is this. The motion to dismiss betrays her lack of candor because wala namang sinabing ebidensya sa answer ad cautelam nor sa motion to dismiss. So, where is the evidence that she promised? In fact, lahat na ng allegations sa articles of impeachment, dininay niya. Ang inadmit lang niya yung personal circumstances niya. No? Lahat ng article of impeachment daw doon sa Kongreso, dininay lahat ni Sara. Wala naman, alam namang aminin, di ba? Talagang didinay niya lahat yan. 16 yung abugago niya, di ba? Plus yung Senado pa. Oh. Her name, her address, and her position as Vice President. I've said before, parang she should deny now that she's Vice President because she does not act as if she's Vice President of the Republic. She's going around, she's gone 4 times in a month, she's gone abroad, and her mission is to destroy the stability of the administration, to destroy the trust of the people in the justice system. Is that what a Vice President should do? That's not her job description, unless she already deems herself as the designated survivor, which she has claimed. You also mentioned the Vice President Defense Panel appealing for a hearing on affirmative defense. Ano po ibig sabihin nun? Kasi pag ginugan niyo po yung ibig sabihin nun, it would negate the plaintiff's claim even if the defendant's actions are admitted or proven. The defenses are presented in the defendant's answer to the initial complaint. Parang this is tackled especially if they are grounds for dismissal. Kumbaga parang tama po ba yung pagkakaintindi ko na this is the attempt to nullify the whole thing in the first place kahit na guilty o hindi guilty yung defendant? Ang sinasabi hearing on the affirmative defenses precisely, parang continuation ito ng ginawa ng impeachment court noong 19th Congress. No? Pinagdebatihan yung motion to yung dismissal ng impeachment complaint.
by resolution initiated by Senator Judge Baton. When that didn't fly, nag-amendment. Yung amendment hindi rin napasa. So, ang nangyari dyan, it got whittled down to a resolution of the Senate Impeachment Court requiring two things from the House. So, Basta ano yan mga friend, sa usapan na yan nila Gretchen Ho tsaka ni Atty. Lorna Kapunan, mukhang aabot ho yan ng siyam-siyam. Dahil yun nga, takot si Sara Duterte na magkaroon ng trial. Kaya ipipilit nila na ma-dismiss na yan. At dismissin na yan ng Senado. Kasi, ganun din. Gaya sabi ni Drilon kahapon, di ba, pwede. Kung nagreklamo kayo, sumumpa kayo sa Supreme Court. Ganun. Maski na hindi na... Kasi, sa totoo lang, nasimulan naman na ni Escudero, di ba? Yung forthwith nga, hindi napalabas niya. Payag naman ng taong bayan. Wala na, hanggang... Wala namang nangyayari sa Senado. Kung ano yung gusto nila, yun din ang nangyayari. Isa naman ang salita nito si Escudero. Kung marami kayong reklamo, apply kayo sa Supreme Court. Di ba? Let the Supreme Court decide. Kung mali ang bawal daw yung yung motion. Wala, sabi na si Escudero. Wala naman din nakalagay na hindi pwedeng i-dismiss yung ganito ganyan, di ba? Kinipiloso po na ni Escudero yung konstitusyon di ba? Sabi niya, wala kang nakalagay. Wala rin naman nakalagay na bawal agad di ba? Ganun ho. Wala na yan. Kasi talaga mga friend, pag yan ipinayagan nitong mga kampi ni Chis Escudero, nitong si Sara Duterte sa Senado, na magkaroon ng trial yan, i-acquit din nila yan. Ang problema, hahaba pa ho yung proseso. At yun nga, masyado na silang magiging napakahuwalang niya dahil para i-acquit nila, ipaliliwanag nila yung boto nilang acquittal Bakit hindi ka na at meron darating ho dyan, yun yung mga talagang tatanga-tanga. Wala na ho silang sasabihin kundi abstain. Hindi ako boboto. Wala akong hindi ko masyado maintindihan. Pwede naman, hindi naman sila mga abogado Yun ang pinakamadali doon. No vote ako. Pag nagbutuhan na, acquit o convict, hindi ako boboto. Sabi na nga ni Coco Pimentel, ang kailangan convicted. Yung salitang convicted ng mga senador, kinumbik. Ngayon, kung hindi aabot sa 13 o 16 na nagsasabi ng mga senador na kinukumbik nila si Sara Duterte, wala. Kailangan yung salitang convicted ng 16 na senador para makumbik si Sara Duterte. Pag yung botong abstain, ayaw ko bumoto, hindi yun meaning conviction. Parang bilang yun na acquitted. Wala akong, tansya ko wala akong pag-asa yan. Wala. Hindi ho yan pababayaang mabuksan yung mga Pandora box ni Sara Duterte, na mga Duterte. Kasi talagang pag pinayagan ng Senado yan na matuloy yan, napakahirap na tanggapin itong mga maliban na yan, sila Marcoleta, talagang mas pitin mo itlog niyan, acquitted na niyan. Kaya lang, hindi ayaw na nilang umabot doon dahil talagang napakalaking kahihiyan na huyaan. Para sa, kung meron pang natitirang hiya, itong mga Sara Duterte na mga cronies, yun, wala. Mahihirapan mo yan. Magkulab na tayo mga boss. Meron na may palabas na si Atty. Claire, batas with Atty. Claire Castro. Wala yan. Yung kay Go Waping, yun o yan. Ang pag-asa na lang dyan, kung gagalawang mainit na talaga wala nang pag-asang mararamdaman si Go Waping, baka kumanta na ho yan.
kung sino ang kanyang handler. Meron yung handler ho yan eh. Oo. Gaya nung ginawa ni yung Totoy na pumatay ng lumabas na kakanta na. Maaaring ganyan din yan. Sana nga. Magkulab na po tayo mga boss. Shout out Jokiano. Sabi niya, Karox, retired Senator Beto o retarded Senator? Drilon, mahiya ka. Yun ang yun ang niya eh. Pwede eh. Billy Bona, shout out. May takot pa yan. Kasi si Digong at Bato, si Drilon Karox. May takot pa yan kasi kay Digong at Bato, si Drilon Karox. Ganun. Marilo Pabian, baka yan hindi kaya, yan ang mga advisor nitong mga senador na to, di ba? Tawa-tawa si Marilo. Dami nating natutunan vocabulary dyan sa kaso ni Sara. Word of the day, freezer. Then, kapag sinabi na SC mali, then i-defrost na naman OMG Panginoon, we really need miracle ASAP, amin. Talagang gano'n na, milagro na lang ako, diba? Marilo Pabian ulit. Good night pa tayo sa mga ka-warriors. Kaya minsan nakaka-stress makinig. Iba-iba opinion. Totoo, isa naman ang binasa ng libro nito mga abogado na to. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox at sa may bahay. God bless you always. God bless Raul. Raul ulit May impeachment pa ba? Wala bang talab sa mga senador ang galit ng taong bayan? Wala. Raul, wala. Dahil pagdating ng eleksyon, 500,000 lang, panalo na ulit sila. Kung malaki bibigay ng Duterte dyan, sabihin mo sa 13 senador na yan, o whatsoever na yan, ng mga lahatin mo na yan. Yung mga boboto na dismiss. Yun nga. Jokiano. Di rin ako believe kay Lacson. Di ko din binoto yan. Rest tayo. Marilo Pabian ulit Grabe magmura, nakakatakot siya talaga maging pinuno natin. Disaster talaga aabutin natin. Sinabi mo pa. David Allen Mendoza, ang lutong magmura ni Sara Jean Potpot, parang umangasab lang ng balat ng lechon. Sinabi mo pa. Raul Villanada ulit Panawagan sa mga botanteng kabataan at mga magiging botante sa 2098. Tandaan ninyo ang mga wag nang iboboto at ibasura sa kasaysayan ng mga senador at politiko na ito, mga traidor, at hindi kayo ang re-representa nila kundi si Dila Digonyo. Dila Digonyo lang, walang iniisip na kayo ay makinabang sa gobyerno. Raul Villanada ulit Naku po Drilon, nahipang ka ba ng masamang hangin? Naiba ang timplada ni Drilon ngayon, parang may punto pa sila Bato at Robin. Yan ang sinabi mo na yan, Drilon. Lalakas ang loob ng mga senador na pilipit. Sinabi mo pa. Punta kayo punta kayo sa Korte Suprema. Let the Brother Dubico, blessed Monday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Leching impeachment yan. Sa kalsada na lang tapusin yan. Paano nga? Sabi ko nga, doon na magtatapos to Paano? Sige. Sa AJ, shout out. Karox, pwede ba sa ICC makakulong ang utak ng pagpatay? Mahalay natin. Kalati Baya, shout out Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Erlinda Aquino. Kuya, magtaka ka pa basta magmula ng panahon ng mga Duterte naging magulo at napakadilim na ng bansa natin. Sinabi mo. Erlinda Aquino. Kuya, nahawa din si Drilon kay Pusit. Nga Pero David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Baka may Alzheimer o dementia na din niya si Senator Drilon. Dapat manahimik na din siya tungkol sa usapin ng impeachment. Ewan ko. Dati naman, ano naman siya. Sa fourth week naman, binibira niya si Escudero. Diba? Ay nako. Daming bumira kay Escudero sa fourth week, no?
Manigas kayo sa sabi ni Cheese. Mundo Cheng, shout out. Simple lang naman, mas marami ang may talino sa Pinas kaysa sa mga tanga at bobo. Dapat hindi na dapat pang paniwalaan ng mga pagsasabi ng mga lahing baliw ng mga Duterte at mga kabit at supporter. Lahat ng mga lalabas sa mga bunganga nila ay kilos ay pawang mga katarantaduhan na lang para palabasin na sila ay mga malinis at ordinaryong tao. Mundo Cheng ulit Pre, meron bang sariling anak nasisiraan ng ama at ibubunyag ang kayamanan tulad ni Alvarez na pinalalabas na sa kanya daw yung mansyon sa tuktok ng bundok para makaiwas sa mga ninakaw ni Digong. Mga sila Alvarez na yan Ba? Erlinda Aquino ulit Kuya, talaga namang ang justice sa atin nabibili. Di ba si Digong nyo lahat ng pinagtatatapalan niya ng pera, malay natin baka sa likod ng mga sabungero si Digong rin ang nasa likod. Malamang. Mundo ulit mga kababayan ko, hindi na dapat pang pagkatiwalaan pa ang mga taong gobyerno na inilagay o ipinwesto ni Digong ay wala nang matinong parehas ng batas ang mananaig pa sa bayan. Ted, shout out Ted. Magaling ang pagkakagawa ng dalawang muka ni Sara. Natawa ako Karoke. Isang banal at isang halimaw. Galing ng TikTok, no? Mundo ulit Pare, marami pa rin mga tanga sa sabungan dahil may nagdala ng pato sa sabungan. Marami pa rin ang pumusta sa pato at liyamado pa sa logruhan pa ng tres. Akalain mong yung pato ang nanalo. Ganyan ang labanan ng Sara at ang mga tanga nating kababayan. Nananalo ang pato dahil sa pera. Totoo yan, Mundo. Nabanggit mo na rin lang yan, ha? Alam mo itong si Sara Duterte, tsaka itong si Digong. Kumbaga sa manok, ha? Si Digong, pilaytari na. Ang inalaban nila ni Digong, tuka. Kaya hindi pa nasisintensyan, tumutuka pa. Ito naman si Sara Duterte. Ang inilalaban nito si Sara Duterte, maski na lupaypay na, sa dami na ng tambak na ang nilalaban nila ito si Sara Duterte. Kanya yung sentensyador. Ganun yun, Mundo. Di ba? Kanya yung sentensyador. Kaya maski na pilaytari na si Gaga, ang dami niyang sa kanya sentensyador di ba? Paano ba? Putang ina. Ganyan yan. Ron Valencia, bossing, baka AI yan. Baka wala ni General Stone, Ramon ulit, bossing, hanggang ngayon, sumasweldo pa si Piatos. May intel pan at allowance pa. Wala namang ginagawa kundi mamasyal at manira. Totoo. Ewan ko itong gobyerno. Tangina. Klase ito. Tangina. Dapat yan. Ay, kung panahon lang ni Digong yan, si Sara Duterte na yan, baka pinakain na sa Ramon Valencia ulit Kaso mga kampon mga halimaw. Bossing, paawa effect lang si Kirida. Meron pa kasing mga saraulo na naniniwala sa kanila. Bakit siya nilit ang magbebenta ng lumang bahay ni Gong Di? Di ba dapat yung asawa or mga anak ni Gong Di? Alam mo naman lahat ng arte nga yan. Puta na. Elizabeth Scare, shout out Good evening, Sir Rox. Baka nga gawin ito ng Senado na i-dismiss ang impeachment kay Sara. Sa dami ng pera ng mga Duterte, kayang-kaya naman nilang magbayad ng mga senador na yan. Totoo! Lalo na. At kitang-kita naman natin ang mga kaalyado nila na kagaya ni Bato, Bongo, Robin, etc. Na kahit tutukan mo yan ng isang sandamakbak na ebidensya, baliwala lang sa kanila. Kasi nga, di naman sila senador ng bayan, kundi senador ng mga Duterte. Totoo yan, di Isabel. Ganyan lalabasin niya.
Kasi nga, pag nagtuloy ang impeachment trial na yan, maski na, hindi na pwede. Maski na sabi mo, pag naumpisahan niya impeachment trial na yan, paulit-ulit, magkakabalitak na kanya, lalabas lahat. Yung AMLAC, yung pera ni, lahat yan, putang na, magtitiyaya lahat eh. Kaya hindi pwede nga eh. Kaya, di ba, sabi, didismissin na yan. Oo. Aabot na naman ng siyam-siyam yan. Doon. Sa Supreme Court. Tignan mo, yan ang mangyayari dyan. Yan ang sabi ni Escudero, sa kanin Trilum, pwedeng dismissin eh. Kasi hindi naman kaya ang korte eh. Yan kaya sujieris eh. Di ba? Isabit ulit. Yan ang hirap sa Korte Suprema. At puro appointee ni Digong ang mga yan. Kaya kakaduda ang mga kinikilos itong Senado na ito. Mukhang i-dismiss nila ang kaso ni Sara na ito. Sa pamumuno nito si Cheese, baka nga niluluto na nga ito. Kawawang mga Pinoy. Sa dami ng mga tangang Pinoy ngayon. Ay. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out mga bossing ha. Dolor Gracia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out ha. Sabi ni friend Shervin. Serox, mukhang nalalabuan ka na yata ng pag-asa ha, Serox. Pero bago po tayo magpatuloy sa pagbanat ng malupit, ako muna po ay kumakaway at mabati po sa inyo ng ngiti. Sa iyo, Serox, sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa ating pong kawarriors na si Chupista. Thank you, sister. Special mention palagi sa iyong Tia Deli. Masyadong malupit ang mga ganap sa paligid. Kaya minsan, yung buraot sa utak, dinadaan na sa pagtula at pagiging masaya lang. Pag-alis umay at konsumisyon sa mga malulupit na tuliring at sayad sa utak. Thank you din kay Serox sa pag-promote ng mabait daw ako. Kau naman! Sa totoo lang nga dito eh, ikaw no? Totoo naman po yun, super bait po ang yung Tia Deli. Pusong mamon po sa tunay na buhay. Para daw anghel, lalo na po pagtulog. Visit. Wag lang aatake ang Rayuma, di pataranta. Pampasira ng view ng aliping sa gigilid. Ano man yan, aliping sa gigilid. Hindi ko alam yan. Kidding aside po talaga pong masayahin po ako. At wala pong masamang tinapay. Totoo yan po rin. Bawal daw pong magsungit. Malakas daw yung makapagpapangit. Kaya inyong Tia Deli, sadyang tunay na mabait. Pero pag sisayad, babalina, bato, bongo, ang topic, impong ba siyang asahan mo? Ang bunganga ay kay lupit. Kabite niya pag nagalit, asahan mo ang ratsyada. Balik sa'yo ay hagupit, lintik lang ang walang ganti. Sadyang tunay na walastik sa impeachment. Sadyang buwisit. Daming taong nagagalit. Mga bugok, puro pangit. Dapat sila'y mapatalsik. Baloktot ang ginigiit. Si Saya daw ay maakwit. Mga buwisit, mga leche, kinan. Hindi na yan aabot sa impeachment. Tignan mo ha. Sana mali ako. Pero hindi nga po pwede kasi hindi ba payag na maibulat-lat lahat ang bantot. Pwede naman palang i-dismiss ayon kay Drelon at kay mga senatong reklamo kay Supreme Court. Di antagal na naman doon pagdating sa Supreme Court. Tanginan yan. Leche. Librado Ludovico. Ang back-to-back pace ni Inday Tambalustay. Ang lulutong ng PI, ano ba yan? Si Bleng Blong, isang PI, wala akong naririnig. Hindi marunong yan, magmura yan. Kasi lumaki yan ng sa totoo lang, lumaki na yan sa palasyo. Yung mga yan. Tsaka yun nga, may mga yaya yan. Well-bred ang pagpapalaki dyan. At saka si Makoy, disciplinarian si Makoy. Makuha ka sa tingin. Ganun yan. Si Baba, ngayon lang naman nagkagaganyan yan. Nung panahon ni Makoy, hindi. Iba kasi dahi yata yan. Rogelio Damaso, shoutout. Serox, dugo ng mga satanas.
Sumali na sa mga ito dating matino, ngayon budas na rin. Sinabi pa, Rogelio, welcome to the club. Rogelio ulit, Karoks, ulyanin na si Drilon, dapat hindi na kinakausap ng media yan. Welcome to the club na nga, ako na. Librado Tubico ulit, Karoks, ang mga warriors, we pray na manaig ang katarungan sa kaso ni Manang Cecil. Hoy, Sister Grace, pera lang yan. Hindi yan pwedeng ibalot sa iyong katawan pag unat na ang iyong mga paa. Hoy, Grace Chingsay, lapit na. Babasahin ko yung magiging win or lose, babasahin ko yun. Kasi maraming nagpe-pray. Kailangan malaman naman ng mga ka-warriors kung ano ang naging desisyon ng kagalang-galang na hukom ng bayan na to. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads. Salamat. Mary Lebron ulit. Overall, so sad. Kasi mahina ang ating batas at pasaway ang pinakamasaklap na ugaling Pilipino. Ted ulit. Basta ako, Karoke, naniniwala ako na impeachment trial muna bago ang motion to dismiss. Lahat naman tayo pero ayon nga sa mga magagaling na mga politiko. Tangina nyo. Ay nako. Kung mali para sa inyo, magreklamo kayo sa Supreme Court. Ay! Maglitis muna at timbangin ang mga reklamo bago humatol kung guilty or not guilty. Sana wag pairalin ang sinasabi ni Escudero na wala sa saligang batas upang di na umabot sa Supreme Court. Alam mo, Ted, pwedeng iposta yan Na-check na ganun ang mangyayari dyan Hindi mo didismissin yan. Sana mali ako. Alfredo Contreras. Anong nangyayari sa dating senador ng DOJ, sekretary nito? Itong si Boy Tulog. Akala ko ba lawyer na matalino to? Ikaw naman, Wilfredo Contreras. Ay, Boy Tulog ba yan? Oo na, parang ganun nga, di ba? Ay, nako. Pastor Jun Lagon, shout out. Good day, Manong Roque. Nahati na ang taon, pero ang Pilipinas hati pa rin ang maraming taon. Kailan kaya tayo magkakaisa? Ayaw ko nang sabihin, pero blame it to the tanga. Pastor Puto. Sa buwisit, ganito na siya ngayon. Talaga alam niyo sa mga nangyayari ngayon, mga friend, pati yung mga kaparian, buwisit na. Ito, tao lang tayo May Sinto Cristo ka man sa dibdib. Putang na mapapamura ka talaga. Friend yun ulit Sa akin, tama po yung sinabi ni Drilon. Pwedeng mag-motion to dismiss. Pero actually, pagbaba sakali po ang motion na yon, kung tatanggapin, lusot. Pero pag hindi, okay lang. Yan po kasi ang nature ng democratic procedure. Delaying tactics po yung motion to dismiss habang nag-iisip pa ng ibang moves ang depensa. Pero sa bandang huli, nagbigay po ng babala si Drilon. Hindi lang po madiin ang pagkakasabi na gaya ng gusto nating marinig kahit walang diin. Pero may diin po yung pagsabi niya, ito po ay reviewable ng Korte Suprema. Yun na nga. Kaya nga yun na nga yung friend Kaya nga sabi ni Escudero, mali ako reklamo is Korte Suprema tayo. Ito yung renewable ng Korte Suprema kung ito ay abuso sa kapangyarihan. Yun nga. Kung sasabihin ko mali ako, di punta. Yun po sana ang pagkahawakan ng taong bayan na may pag-asa. May pag-asa pa. Kahit na manalo sa botohan ang motion to dismiss. Na kung mapatunayang may abuso o kapangyarihan, hindi lang si BP ang dapat na ma-impeach, kundi pati ang mga abusado sa Senado. Opinyon ko lang po ito sa pakikinig ko sa vlog mo, Manong Roque. Pero sana matanggal na sa pagka-BP si Bobo kasama ang mga abusado sa Senado. Sorry po.
Nakalimutan ko po ang pangalan ng na, nakalimutan ko yung pangalan niya. Magandang araw po sa lahat. Uy, long time no talk tayo, friend. Ang sarap makipagkwentuhan kay Pastor Jun Lagos, sa totoo lang. Oo. Ay, pag nagkwentuhan kami nito, ay, payat ho yung isang oras. Alam nyo, friend, parang hindi pastor ang kausap mo. Anything under the sun, totoo. Ganun. 3J show po. Alam mo, Sir Rox, lahat naman sila ay may kanya-kanyang opinion. Meron pwedeng i-dismiss, meron hindi pwede. Pero overall, kung susundin lang natin ang mga senador na ang kanilang rules, Sir Rox, yan lang ang kanilang dapat sundin para fair and square ang labanan. Anong fair and square, ha? Wala yan. Walang mapapala si Numan sa kanilang opinion. Magiging world war lang yan. Sundin ang rules ng Senado, yun lang. Hindi na kailangan ang Supreme Court. Rules sa Senado, yun nga yun nga forthwith, simple-simple, hindi pa nasunod eh. 3J Shop ha? Wala na yan. 3J Shop pala to. Well, Sir Rox, kasi nga ayaw nilang sundin ang rules of law, kaya yung si Quezon de Bola at mga DDS senador talagang pinaggigiitan ng kanilang dismissal ng case para sa kanilang amo, kaso na underestimate ng mga DDS senador na ito ang taong bayan. Meron na sila ngayong agam-agam na baka magkaroon ng EDSA 3. Talagang noong pa dapat panahon ni Digong yung EDSA 3 na yan wala nakakuwil yun 3J Show ulit si Sara, maliwanag naman sa sikat ng araw na guilty, pero syempre kailangang mapatunayan sa korte. Kaya nga ayaw ng DDS senator na mag-try siya kasi nga guilty beyond reasonable doubt. No joke pa siya, totoo. Kaso, no joke din ang banta sa EDSA 3. Diba? Grabe talaga. Mag-isang oras tayo mga pre, no? 3J Show pala. Sir Rox, si Rimulya na ba ang bagong ombudsman? Nag-a-apply pa lang yata. Kapag siya ang nasa pwesto, patay kang bata ka. Bato, saan ka pa? Meron kang ICC, meron ka pang ombudsman, saka habulin ka talaga. Yan ba ang sabong issue na sangkot ka? Iba talaga pagbato ang bato. Pagbato ang bato, 3J Show ulit, Sabi ni Bato, kaya naman daw niyang magsuot ng mamahaling relo. Patek Philip ba naman? Almost 3 million ang halaga. Wow, afford mo Bato? Bilyonary si Bato, friend. Kala mo. Saan mo kinuha ang datong para makabili ka ng mamahaling relo? Sabi ni Ate Gretchen, pag nainis siya, ilalabas niya ang resibo. Si Bato, nahawa na rin kay Sara. Pinuputakti ng mga kaso. Sabi mo nga, Sir Rox, same feather, same birds. Totoo yan, friend, 3J Show ulit. Sir Rox, what is the meaning of? Sagot mo, Sara, tumpa kaya. Sinabi ko sa iyo pag meron kang kaaway na bobo o tanga, ang tawag mo ka, Sara Duterte. Ganun. Yan ang bagong meaning ngayon ng bobo at tanga, Sara Duterte. Nag-speech si Sara, galit sa ICC dahil bias daw. Patunay na si Sara. Ang ICC daw bias, di daw kayang umaresto ng puti o westerner. Si Putin ng Russia, puti, may warrant of arrest. Sabi pa ni Sara, wala daw Asian na inaresto sa ICC. Si Netanyahu ng Israel, may warrant of arrest din. Diba? Di ikaw umaresto, Sara. Shirley Jaser, shout out. Patay tayo. Patay tayo pala dyan, Karox. Wala rin kasi akong alam. Kaya hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ni former Senator Drilon. Sad. Bahala na si God. Talagang ganun lang, Shirley, Ay, mission accomplished, mga boss. 9:30 na po. Talagang pag tulog na ako. Tinapos ko lang ako talagang makipag-collab sa inyo. Pero talagang,
Ha? God bless po, God bless. Ha? Shout out. Jan Dimango. Ay, nako Lord. Lungkot, no? Teka. May nireserve ako para kay Kalatni. Ah. Kalatni, oh. Tama na. Pang pagising lang ni Kalatni yan. Mga boss, ha? Ay, nako. Ewan. Basta yan. Pagka hindi natapos ng administrasyong ito, may Duterte pang tira sa politika, delikado ka. PBBM. Magandang gabi po mga boss. God bless.